So ayan, magandang gabi po sa inyo mga pre at ngayon pag-usapan po natin itong, si Jack Aragota, 'no? Siyempre dugtong po natin maya-maya itong si Magalong, kung gaano po ito kapalpak, grabe. Nakakagulat ito 'no, talagang nakakagigil po, hindi lang nakakagulat, nakakagigil itong Magalong na 'to 'no. Pero bago po 'yan, dito muna tayo kay Jack Aragota, kasi may good news. May good news po. Ano ba yung good news? Gusto niyong malaman? Ang good news po is na-take down po, okay, ang Facebook page nitong Jack Aragota na 'to, 'no? Na-take down po. Burado po ni Facebook, 'no? So wala sa madaling salita, wala na siyang Facebook page. Okay? Iba kasi yung page sa personal na ano niya, I mean yung malaking followers niya na Facebook page, wala na. Yung Facebook page na yon, grabe 'no, 'pag nagpo-post po siya do'n sa Facebook page na yon, marami po siyang nauuto. Marami siyang nabi-brainwash, nalilinlang sa kanyang pinapakalat na kasinungalingan, 'di ba? So, wala na, iyak po si Jack, 'no? Oo, talagang, malungkot po 'no, malungkot yung buhay nito ngayon. Paano 'yan kung wala kang may Facebook page naman po siya na pangalawang Facebook page, pero hindi po kadamihan yung followers, wala po, walang bilang. So, paano 'yan, wala kang Facebook page, mukhang ilalaglag ka na ng mga DDS ng amo mo kasi wala, hindi mo na sila matutulungan sa panlilinlang, 'di ba? Oh, so yun, pag-usapan po natin ito ngayon mga pre, pero siyempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating, reaction ngayon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa bawat uploads natin. Ayan, oo. And siyempre, 'no, may TikTok po tayo diyan, may Facebook po tayo diyan, huwag niyong kalimutang, i-follow yung ating mga social media accounts. Basahin po natin mga pre yung kanyang post sa kanyang pangalawang page ano. O basahin po natin. May post po siya about sa pagkawala ng kanyang Facebook, no? So eto po. Basahin po natin. Sabi niya dito mga pre, kahapon niya po ito pinost, no? Sabi niya dito, "Yes, totoo po ang balita. Bigla na lang nawala ang Sir Jack Argota page natin kahit wala naman tayong natanggap na violation." Kaya nga dito muna tayo mag-post sa yun nga yung kanyang bagong basura na namang Facebook page, 'no? Ang daming nagme-message sa personal Facebook account ko kung anong nangyari. Ako nga din nagulat, bigla na lang nawala. Nag-alala kaagad kahit si dami niya pang mini-mention diyan, no? Nag-alala daw. Walang violation, biglang nawala. Fake news ka kasi. Kaya yung pagkawala ng iyong Facebook page, deserve mo 'yan. 'Di ba? Deserve mo kasi kung nagpakatino ka lang, hindi ka sinungaling, hindi ka manlilinlang, na kupal ka, di sana nasa Facebook ka pa. Buhay pa sana yung account mo na 'yon. Fake news ka. Yan yung napala mo. 'Di ba? Yan yung napala. Wala na po siyang magagamit ngayon sa kanilang pang-uuto sa mga Pilipino. Actually, maraming mga DDS daw yung nalungkot kasi yung mga yun, uto-uto talaga yun. Pero kami po, hindi po tayo malulungkot. Bagkus matutuwa pa po tayo kasi success. Hindi talaga magtatagumpay yung kasamaan laban sa kabutihan. 'Di ba? So yun po yun mga pre. At eto pa no, basahin po natin, may isa pa siyang post dito mga pre. Ang hawak niya ay sampina. May hawak po siya sampina, 23 hours ago po ito ayon dito, ayoko na makisali sa kumakalat na balitang may stage 4 colon cancer. Daw siya. Ayoko na mapahamak at baka mapadalhan naman ako ng NBI ng sampina. Bahala kayo dyan. So ito, basagin natin to. Pinapakalat po ng mga DDS, sa pagkakaintindi ko po,
yung may cancer daw po na stage 4, yung ating Pangulo. Sinasabi po nito mga kulangot na to. Okay? Tapos siya hindi daw makikisali kasi baka mamaya padalhan siya ng sabina. So, isa lang po yung ibig sabihin yan. Yung pinapakalat po nilang may cancer yung Pangulo, stage 4, ay fake news. Kasi kung totoo talaga yan, dapat nakisali ka, huwag ka matakot. Di ba may kasabihan, pag nasa katotohanan ka, huwag matatakot at ipaglaban mo. Pero dahil alam mo sinungaling ka, dahil nakatikim ka na, di ba? Nakatikim ka na ng sabina. At hindi mo masagot. Nung pinatawag ka, wala kang may sagot. Baliktad pa yung sagot mo, pambobo. Ang ginawa mo, hindi ka na makikialam. Kasi mahirap nga naman talagang patunayan. Yung mga ganyan na may cancer, di ba? Oh. Ayaw na daw niyo makialam. Nakatikim eh. Di ba? Oh, yan yung napala mo. Ayan, sabi na yung hawak nyo. Di ba? Bobo ka kasi. Hindi ka nag-iisip, Jack. Tanga ka. Di ba? Pinapakalat pa ng iba dyan na may cancer daw talaga yung Pangulo. Di ba? Asan yung resibo nyo? Ingat-ingat kayo. Sa mga nagpapakalat dyan ng ganyan. Baka mamaya mayari kayo. Hinay-hinay kung galit kayo, alam natin itong mga didis, galit na galit ito sa Pangulo eh. Dahil hindi po nila ma-down or kumbaga, mapabagsak yung Pangulo, ang gagawin nila, sisiraan nila. Diba? Ang tao po ba, matutuwa po ba tayo kung siya ay may sakit, may cancer? Diba hindi? Dapat ipagdasal pa nga. Tao yan eh. Diyos lang ang pwedeng kumitil ng buhay ng tao. Pero yung natutuwa ka, para kang tanga. Yan si Digong, kahit payak na yan, kahit nabubulok na yan sa hig, hindi naman kami natutuwa na may sakit siya eh. Gusto nga namin mabuhay pa siya ng 300 years para naman mapagbayaran niya yung kasalanan niya sa mga Pilipino. Ayaw naming mamatayan si Digong. Diba? Ganun po kami. Ganun kami. Kasi kung mamamatay agad, wala na, boring na. Diba? So yan, deserve mo yan, Jack Argota. O yung pinapakalat po nilang stage 4 cancer, wala po yun, walang katotohanan yun, fake news po yun. At wag po kayo magpapaniwala, no? Sa mga DDS na yan. Kasi basta DDS yung nagbalita, automatic fake news. At kung totoo yung sinasabi nila, dapat sumali na to, panindigan mo na. May kasabihan tayo, uulitin ko, na pag nasa katotohanan ka, ipaglaban mo. Pero bakit hindi mo kayang ipaglaban? Ayari. Ayaw mayari. Ay, nako. So, yan. Sabina. Sarap pag may sabina talaga. So, anyway, eto na, no? Move na po tayo dito sa next topic po natin, mga pre. Yung about po dito kay Magalong, pag-usapan po natin, no? Oo. Itong mga issue po ni Magalong. Diba? Nitong ni Mayor. Oo. Yung kanya mga proyekto, yung target natin. Ilang taon na po itong proyekto sa Baguio? 2019 pa. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin bilang paalala ng kapalpakan. Hindi po ito simpleng delay lang. Hindi po. Mukha na po itong kapabayaan ni Magalong. And, Mayor, kung nakikinig ka, sabihin mo nga sa amin, nasaan na ang pangakong pabahay sa Lona Tereses sa Irisan? May mga pamilya ng umaasa sa'yo, pero hanggang ngayon, pangarap pa rin. Pangako mo na napako. Yung Right Park to multi-purpose buildings, pang event daw, pang komunidad. Ayan Pero anong nangyari? Hanggang ngayon, hindi mapakinabangan. Ano ba ito? Display?
Na kunyari lang gumagalaw ka pero pan-display lang pala. At para sa kabataan, Youth Convergence Center. Dapat sana lugar ng pag-asa, pagkatuto at oportunidad. Pero ang nangyari, iniwan, hindi tinapos. Parang wala lang. Nagsayang ka talaga ng oras at pera, Magalong. Pera ng taong bayan yan. Diba? Pera ng taong bayan yan. Ano nangyari? Ano nangyari, Mayor? Parang wala lang ba? Parang, hindi ko natatapusin. Wala na akong gana eh. Display lang, kunyari may project. Alam mo, Mayor, hindi lang ito konkretong gusali. Buhay ng tao ang naapektuhan dito. Tapos ngayon, lalabas ang mga report, low quality materials. Tinipid. Binagong plano na walang dokumento. Construction sa lupa na hindi pa nasusuri. Pure seryoso? Ganito ba dapat ang pamamalakad? Magalong? Kasi kung hindi niyo alam ang nangyayari dyan, problema yan. At kung alam nyo, pero inahayaan nyo, mas malaking problema yan. Nakakapagtaka nga eh. Sinisilip mo yung problema ng ibang bakuran, pero dyan sa bakuran mo mismo, hindi mo masolusyonan yung problema dyan. Isa kang malaking kahihiyan sa mga Pilipino. Siyempre dyan sa mga nasasakupan mo. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit may usapin ng graft and corruption. Hindi na ito chismis lang may basihan na ang galit ng tao. Magalong, malinaw ang tanong ng publiko. Nasaan ang accountability? Nasaan ang pondo? At bakit hanggang ngayon walang malinaw na sagot? Hindi sapat ang paliwanag. Hindi sapat ang pangako. Magalong. Ang kailangan ng tao ngayon, katotohanan, pananagutan, at aksyon. Kasi kung hindi ninyo kayang ayusin to, Magalong, Mayor, baka panahon na para tanungin ng taong bayan, kaya nyo pa ba talagang pamunuan ng Baguio City? Yun, kaya nyo pa ba? Kasi kung hindi na, bumaba ka na. Para matuwa naman ang mga Pilipino na malaman namin sa balita, Magalong, bumaba na ng pagka-mayor sa Baguio City. Pag lumabas yun sa mainstream media, matutuwa siguro yung mga Pilipino. Kaya, ang request namin, Mayor, bumaba ka na. Please lang. At least man lang mabalitaan namin, may good news man lang kaming makita sa balita na Mayor Magalong, bumaba na sa kanyang pagka-mayor. Hindi masaya. Kasi walang improvement eh. Pangit. Diba? Nag-aantay po ang mga Pilipino kung ano yung magandang gagawin mo, pero wala eh. Pangako na pako, pangarap, pinabayaan. Ay nako. Kaya mga pre, anong masasabi nyo dito kay Magalong? Ayan, paki-comment nyo naman. Share this video sa inyong mga GC at Facebook. Ayan. At syempre, bago po tayo magtapos, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Syempre, share po natin ang videong ito. At may TikTok, Facebook po tayo dyan sana po yung supportahan. So ayan, abangan nyo po yung mga susunod nating uploads. Hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video. Magandang gabi po sa inyo lahat.